Napansin ko lang po, yung gustong mangyari yata ni hindi nanalong Roque, mga kababayan, o kulelat sa eleksyon na Roque, mga bossing, ipahamak po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, mainit agad ano? Bakit mga kababayan? Sabi ni Gilda Amistad, pang 30 ako, Sir Mark sa like. Ayan. Bakit mga kababayan? Biruin niyo naman, no? Ang sinasabi ni Roque, nako, gantihan din ang water cannon. Yang ano, yang China, mga bossing. So napansin ko, siguro ito inaano, no? Inuudyukan ni Roque, ang ating pangulo, para po mag-umpisa yung ano, yung ano tawag dito, yung digmaan. Ayokong banggitin masyado yung giyera kasi po ano yun, Spanish na salita yun at made-detect ni YouTube na kumbaga yun yung ating ano, talakayan ngayon, mga kababayan. Inuudyukan niya, mga kababayan, ano, kapagka po kasi mga boss chief amo sir, na kinagat ng ating pangulo, yang inuudyok ni Roque, mga bossing, ibig sabihin po niyan, mga kababayan, handa na tayo at ano, talagang ready na tayo na digmaan sa China, mga bossing. Bakit nga Mark hindi gumabawi ang ating pangulo? Bakit ganyan, binobomba na tayo ng water cannon, ang pangulo kumbaga ang gusto, wala lang, 'wag lang pansinin, ano? Kasi po mga kababayan, base na nga po sa ating pangulo, lalaban tayo sa China, ano po, ng kumbaga magrereklamo tayo sa China, irereklamo natin sila, mga bossing, no? Tatanggalin ko lang 'to si Rex kasi wala namang kwentang mag-comment. O yan, tanggal. Tapos ang problema, ang gusto ng ating pangulo, dun sa tipo bang madiplomasya, mga bossing. Lumalaban tayo, pinapanindigan ang ating, mga karapatan sa West Philippine Sea ng may diplomasya po, mga kababayan. Hindi yung, bombahin mo ng ano, water cannon din, balikan mo. Kasi po yan po ang, umpisa, no, ng digmaan, mga kababayan. Ayaw pong humantong ng ating presidente sa mga ganong hakbang, mga bossing chief amo sir. Siguro akala ni Roque, aanga-anga ang pangulo, no? Siguro akala ni Roque hindi din siya mapapansin ng taong bayan doon sa kanyang mga, um, suhestiyon sa ating pangulo. Basang-basa na po sila, mga bossing. Ano po, pagka ginantihan ng water cannon ng, Pilipinas ang China, oh, ano na po ang susunod dun? Hindi na po water cannon ang mga susunod na mangyayari diyan. Para po sa ating pangulo, kaya nating labanan 'yan. Kaya nating, tumindig para sa West Philippine Sea ng madiplomasya, ng maayos na pag-uusap, 'no? Hindi yung ganito, sila nga po mga kababayan nung panahon nila, tatahi-tahimik nga po sila tapos ngayon sasabihin nila, gantihan din ang water cannon, ano? So 'yan po mga boss chief amo sir, patibong ni Roque para po sa ating pangulo. Patibong ni Roque para po kapagka dumating sa punto, mga kababayan, na talagang nag-uumpisa na ang digmaan dahil po doon sa, hakbang na iyon, isisisi nila kay PBBM. O tignan mo, isinuong mo talaga ang sambayan ng Pilipino sa digmaan. Ganyan po ang estilo niyang mga 'yan, mga bossing, 'di po ba? Akala ni Roque yung mga pa-style-style niyang gano'n. Biruin mo naman mga kababayan 'no, hindi mo sila maintindihan. Hindi mo sila maintindihan sa yung tipo bang pro-China sila, tapos ngayon biglang babanat na, anuhin mo din, banatan mo din ng ano, ng water cannon, tirahin mo din ng water cannon, oo. Pero patibong lang po 'yan ni ano, pambansang Marites, 'di ba? Sabi ni Toti Villaflor, "Mark, payag ka ba na magpa-drug test kapag hiniling ng mga subscriber mo? Answer this message." Ay hindi. Oh, bakit? Ilang beses na magpa-drug test ang pangulo,
Dalawang beses na at yung pati po mga subscriber dito, 'no? Pati po mga subscriber dito hindi po hihilingin na magpa-drug test ulit. Ilang beses only drug test ang kailangan? Nagpa-drug test na nung panahon ng eleksyon, nagpa-drug test na nung kumukuha sila ng lisensya para do sa bengbeng ng pangulo, tapos drug test na naman ngayon. Eh, wala namang maipakita na tunay na ebidensya. Yang papeles nila, eh, puncher ang pinagbasihan para sabihin ni Bato na totoo. Oh. Kaya naman po nagtatawa ang pangulo, nagtatawa ang mamamayang Pilipino. 'Di po ba, mga kababayan? Sa public dapat ang drug test. Eh, ano tawag niyo doon sa ospital na pinag-drug testan? Makalokohan sila, gano'n? Ano tawag niyo do'n sa mga pinag-drug testan? Ano po ba 'yan, malaking ospital din po 'yun. So, kapagka hindi ayon sa inyong paniniwala, eh, kailangan, yung ospital na 'yun, eh, may tinatago. Oh, 'di ba? Pero diyan lang kayo, hindi namin kayo tatanggalin, kasi nagpapadami kayo ng view, nagpapadami kayo ng hatak, okey lang kayo diyan. Walang testigo 'yun. Tignan mo po yung mga DDS na ito, 'no? Yung yun daw pong drug test, mga kababayan, ng ating pangulo, St. Luke's yun, eh, 'di ba? Kung hindi ako nagkakamali. St. Luke's yun, kung di ako nagkakamali, correct niyo na lang po, 'no? Wala daw pong testigo. Eh, kung isampal ko sa iyo kaliwa't kanan si Vic Rodriguez na sinasabi na tama ang proseso ng drug test na yun, ano masasabi mo? Anak ng tinapa, aanga-anga ka. Ang hina ng kukote mo. Mismong si Vic Rodriguez na ang nagpauulit-ulit, 'no? At nagsasabi na itong drug test na ito ay dumaan sa tamang proseso. O tapos ikaw walang testigo, tapos sasabihin mo ganito, ganyan. Eh, si Vic Rodriguez nandiyan na sa kampo niyo, ano pa ba? Wag nang magpalusot? Diyos ko po. Vic Rodriguez, 'di ba nandiyan sa kampo ninyo? Oh, hindi namin iboboto 'yan siyempre kung sakali, 'no, na tumakbo 'yan, eh, tatakbo 'yan ng pagkasenador, mga kababayan. Pero ako po, sa sarili ko po, hindi ko iboboto si Vic Rodriguez. Eh, hindi ko naman sasabihin sa inyo na wag niyo iboto, pero kayo na po ang bahala at alam ko naman, mga kababayan, 'no, alam ko naman, mga kababayan, eh, alam niyo kung ano ang tamang tamang pagdedesisyon. Sabi ulit niya, oh, "Ha, ha, ha, kahit si Rodriguez sinabi niya hindi siya nakaharap, pero pinatunayan niya na tama ang proseso." 'Di ba? Eh, di sinungaling pala si Rodriguez. Oh, sinungaling pala si Rodriguez, gano'n? Kasi siya mismo ang nagsasabi, eh, 'di ba? Oh, siya mismo ang nagsasabi na tama ang proseso. Agoy! Mga DDS nag-iiyakan dito, pero diyan lang po kayo diyan lang po kayo. Sabi ni Sam, "Agoy, meron kayang pulburon? Pictures ngayon?" Ay naku, kapagka may lumabas na pulburon picture, mga kababayan, hindi po ako maniniwala diyan. Bakit? Video yung unang sinasabi nila, 'di ba? Pulburon video ang unang sinasabi nila, wala silang maipakitang video, ngayon picture naman. Ano ba 'yun? Totoo lang ang sinasabi niya, hindi siya nakaharap. Hindi siya nakaharap, pero siya mismo ang nagsabi na legit at tama yung proseso. Oh, problema niya na 'yun kung hindi siya nakaharap at bakit siya nagsinungaling sa inyo, 'di ba? Bakit siya nagsinungaling sa inyo? 'Yun ang tanong. Bakit siya nagsinungaling na, "Oh, eto po, tama po ang proseso nito." Gano'n lang 'yun.